Lakers grabe hirap ng schedule. Bulls muntik nang maging super team at Porzingis problema agad. So parang ngaso ng balita mga idol ay patungkol sa Boston Celtics. Kinuha ng Boston ang forward na si Kristaps Porzingis sa isang 3-team trade ngayong off-season. Pero ang pinaka-nakatakutan nga na pagiging injury prone ni Porzingis ay mukhang nagpaparamdam na nga sa kanila. Official na ngang out si Porzingis sa kanyang national team sa 2023 FIBA World Cup. Yan nga ay matapos magkaroon ng injury sa kanyang paa. Kaya nag-decide nga daw ang medical staff at ang coaching staff ng national team na hindi nga ito paglalaruin. Sa ilalim nga si Porzingis sa 4 to 6 weeks na rehab para nga sa kanyang injury. At expected nga daw mga idol na makiklear nga ito para nga sa pagsisimula ng training camp. So mukhang yan nga mga idol ang magiging problema nitong Boston Celtics sa kanilang bagong player. Anong masasabi ninyo dito mga idol? At para naman sa sunod na balita ay patungkol sa 2010 Chicago Bulls. Alam ng lahat ang desisyon ni LeBron noong 2010 kung saan nga ay pumunta ito ng Miami Heat at kinumbinsi rin ng sentro na si Chris Bosh na sumama nga sa kanya. Pero ayon naman sa Bulls insider na si Casey Johnson ay muntika na nga makuha ng Bulls ang Heat Big 3. Yan nga ay kung na-trade nga daw ng Bulls si Luol Deng dito nga sa Clippers ay pupunta nga daw sana ang Big 3 sa Bulls. Pero dahil hindi nga na-trade ng kupunan si Deng ay nawala nga ang tsansa nila para makuha sana itong sila LeBron, Wade at Bosh. Kung sana nga nakuha ng Bulls ang Big 3 ay super team nga ang kanilang mabubuo. At ang possible nga na first 5 sana nila ay itong sina Derrick Rose, Dwayne Wade, LeBron James, Noah at Chris Bosh. Tiyak nga mga idol na marami ring papahirapan itong Bulls kung sakali. Pero ang lahat na yan ay what ifs na lang ngayon. Anong masasabi ninyo dito mga idol? At para naman suling balita ay patungkol sa Los Angeles Lakers. Nilabas na nga ng NBA ang full schedule para nga sa darating na 2023-2024 NBA regular season. At itong Lakers nga mga idol ang isa sa mga kupunan na merong mahirap na schedule. Hindi nga pabor kay LeBron at Davis ang magiging schedule ng Lakers next season. Dahil meron ngang 15 back-to-back games itong Lakers na mas mataas pa nga sa average ng liga. Ibig sabihin nga mga idol ay merong rest disadvantage itong ang kupunan ng Lakers. Ibig sabihin nga rin ito ay kailangan nga i-manage ng kupunan ang mga minuto nila LeBron at AD. So talaga namang magiging challenge nga itong schedule nila next season. Anong masasabi ninyo dito mga idol? Tama lang bang schedule nitong Los Angeles Lakers o hindi? Mag-komento sa baba at ating babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like at subscribe para sa iba pang balitang NBA. Maraming salamat po.